po ang ilang updates natin tungkol dito sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta. Mga kabunyog, ano? Ano ito? Nagkakasagutan na ang kampo ni Franco Mabanta at ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez. Maalala natin na kahapon naglabas ng statement itong si Mabanta, pero ngayon mayroon ng sagot, mayroon ng reaksyon, mga kabunyog. Magandang makita rin natin 'to. Ah, at may mga bago pang isyung naglilitawan tungkol dito. So, unahin muna natin itong naging sagot ni Franco Mabanta, no, mga kabunyog. Ito yung statement ni ng kampo ni Mabanta kahapon. ah, ang ginamit ay ang Peanut Gallery Media Network. Yan yung kanilang release na statement. Hmm. Itong statement na ito ni Mabanta, ang ano lang naman diyan, ang pinapalabas niya lang naman diyan sa statement na yan, kahit wag na nating basahin. Ang pinapalabas niya diyan ay set up daw yung nangyari sa kanya. Kumbaga, sinet up daw siya. Wala daw nangyaring pangingikil o extortion. At may banta siya diyan kay Martin Romualdez. Ah, ang banta niya diyan kay Martin Romualdez, mga kabunyog. Yang nasa baba. Yang nakikita niyo diyan sa baba, yan yung banta ni Mabanta. Yan. Dear Martin, you know what you did to the country. We know what you did to the country. Soon, hopefully, everyone will too. Yan. At ang inaakusa niya diyan na itong si dating Speaker daw Martin Romualdez ay pinapatahimik daw siya o sila. Gusto lang daw silang patahimikin. Kaya ginawa daw 'yun. 'Yun ang ginawa daw sa kanya ay set up. Mga kabunyog. Sa totoo, ang totoong ginawa sa kanya, in a way, ano 'yun? Ang tawag doon sa amin ng mga abogado, ang tawag doon sa law enforcement agencies, sa NBI, ang tawag doon entrapment. Ha? Oh. Ang tawag doon entrapment, in-entrap sila. Ngayon, sa amin sa mga abogado, pag sinabi mong entrapment, legal 'yun. Walang bawal doon. Ang entrapment, legal 'yan. Ang ebidensya na nakukuha sa isang entrapment operation ay legal, admissible sa korte 'yan. Ang hindi pwede yung instigation. Sa maraming kaso, pinag-iba ng Korte Suprema ang instigation sa entrapment. Ang entrapment ay legal at pinapayagan ng batas. Ang nakukuhang mga ebidensya diyan ay admissible sa korte. Ang bawal yung instigation. Ay itong ginawa kay Mabanta, ano 'yun? Entrapment 'yun. Entrapment 'yun, mga kabunyog. Hindi 'yun magfo-fall sa instigation. Kaya legal 'yun. Ano 'yan, mga kabunyog, mga kababayan? Pangingikil 'yun, extortion. Ngayon, siyempre nagtatago si Mabanta, ini-invoke niya ngayon press freedom. Siyempre ano na, may mga press freedom na. Mga kabunyog. Mayroon ng ano daw 'yon? 'Yun daw ay attack sa press freedom. Para patahimikin daw sila. Yan yung sabi ni Mabanta. Pero sa totoo lang, mga kabunyog, ano 'yun ano 'yun, ang based dun sa nakita natin, saka malinaw naman gano'n talaga yung nangyari. Siyempre mainit kasi si dating Speaker Martin Romualdez. Grabe ang issue sa kanya ngayon. Ay ito naman, ah, ito naman si Mabanta, saka yung PGMN, ah, actually hindi na lang si Mabanta ngayon ang wanted diyan. Wanted na rin si CJ Hero. Yung CJ Hero, yung anchor nila, wanted na din yun. Kasi, yan yung anchor ng yan ang pinagmamalaki ni Mabanta na anchor. Dati raw yan sumasali sa mga beauty pageant. Failed beauty ano daw 'to, anong tawag dun? Ah, ngayon mayabang din talaga itong CJ Hero na 'to. Mahilig din yan mga red flag. Ngayon nagtatago na rin yan, yang si CJ Hero. Bakit? Kasama siya doon sa video. Yung video umano na pinantakot kay Martin Romualdez, ito yung nagsasalita dun sa video. Yan, mga kabunyog. Nagtatago na rin yan ngayon kasi person of interest na yan, yang CJ Hero na yan. Ngayon, ano kasi ang ginawa? Ang ginawa kasi nitong itong grupo ni Mabanta, nakakita sila ng oportunidad. Nakakita sila ng oportunidad, pwede nating pagkapirahan 'to, parang gano'n. Ha? Kasi ang tingin nila, takot si Romualdez sa kumbaga takot si Romualdez sa mga issue sa kanya. Kasi, siyempre may kaso sa ombudsman. Tapos, mainit na yung issue sa kanya.
itong kay Romualdez. Kaya ang ginawa diyan mga kabunyog, mga kababayan, ginamit na pagkakataon ito nitong ni Mabanta, nito ni CJ Hero at saka ng PGMN, ginamit nilang pagkakataon 'yon para takutin itong si Romualdez, ah. Pinadalhan daw ito ng video, ah, ano lang teaser, parang maiksing version ng video. Tapos tinatakot na dalawang, parts daw yung video na 'yon, may 90 minutes, tapos yung isa yata 50 minutes. O ngayon yung video na 'yon pinadalhan daw itong si Romualdez ng maiksi lang, teaser. Ang nagsasalita doon itong CJ Hero. At sinasabi doon na kapag, hindi ka nagbigay extortion nga, eh. 'Pag hindi nagbigay ay ilalabas yung 90 minutes na video na 'yon. Hmm. Ngayon, ang hindi nila alam, humingi na ng tulong si, Martin Romualdez sa NBI. Yun yung hindi nila alam do'n, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi nila alam yon na akala nila akala nila natatakot si Martin Romualdez dahil natatakot ito ay mag-aano sa kanila, magbibigay nga. Ay ang hinihingi 350 million, eh. 350 million. Nababa daw sa 300 million. Ngayon may nakipag-meeting dito kay Mabanta, akala niya tao talaga ni Martin Romualdez 'yun. Ayun pala undercover agent na. Undercover agent na ng NBI. 'Yan na yung ano. Kaya ang tawag nga do'n is entrapment. Kung sa drugs, 'di ba? Kung sa drugs, buy bust, buy bust. Oh, ito naman pay bust ito, pay bust. Bakit pay bust ang tawag diyan? Eh, kasi magbabayad, eh, magbabayad nung kinikikil, yung ini-extort. Kunwari pumayag yung kinikikilan. Kunwari pumayag. Kaya nga ang tawag diyan, pay bust. Pero iba-bust sila, ibig sabihin huhulihin sa akto. Ang tawag do'n entrapment. Sa aming mga abogado legal 'yun. Parang kung sa drugs, 'di ba sa drug bust, buy bust. Ano naman yung buy bust? Drug bust operation, buy bust operation, mga yung gano'ng mga term. Ang sa buy bust naman, buy bust. May kunwaring bibili ng droga, shabu halimbawa. Usually mga pulis naman 'yan, pulis o PDEA. Magpapanggap sila na buyer. Magpo-post sila na buyer, kaya ang tawag do'n push your buyer. Magpo-post, magpapanggap. 'Di siyempre, 'yun namang drug pusher, akala niya totoo yung buyer kasi ni-refer siguro ng kilala. So ngayon, bibigay na ngayon yung drugs. Pagkabigay ng drugs, bibigay na rin yung pera. Ang problema do'n sa pera, marked money 'yun, markado. Bakit markado 'yun? Kasi ipe-present 'yun sa korte. Ipe-present 'yun as marked money. Tapos ipe-present din yung drugs na nakuha. Yan yung kapag, buy bust. Pero yung concept na yun, ang tawag diyan entrapment, i-entrap ka. Ito naman, ang tawag naman dito, pay bust. Kasi magbabayad ng magbabayad na yung kasi ini-extort, kinikikilan, magbibigay na. Yung pala, yung kausap ni Mabanta, actually may nagsi-circulate na video, nakita niyo naman yun mga kabunyog, mga kababayan. Dun sa nagsi-circulate na video, dun muna sila nag-usap sa Manila Peninsula. Ang tawag Manila Peninsula Hotel pero sa Makati yun. Nag-uusap sila doon. Ang kausap nito ni Mabanta doon, yung tao daw ni Romualdez. Yung nagpakilalang tao ni Romualdez. Kaya lang yung palang nagpakilalang tao ni Romualdez, NBI na. Sinabi kay Mabanta, dala na namin diyan yung maleta ng yung usapan. Ayaw ni Mabanta doon. So sinet sa ibang lugar, sa Valle Verde ba 'yon? Sa Pasig, exclusive na subdivision. Doon nila sinet. Pagdating doon, ang sabi ni Mabanta may maghihintay daw doon ng mga tao niya sa Valle Verde ba 'yun? Sa Pasig. Ngayon, pagdating doon, naghihintay na 'tong mga tao ni ang pangalan yata Jimmy. Kausap ng NBI yung Jimmy. Oh, hindi kausap pala nung NBI si Mabanta. "Sir, para malapit na po kami." May audio rin nun. Boses talaga ni Mabanta 'yun. Sige, hinihintay na kayo diyan ng tao ko, si Jimmy. Naka-face mask siya. Sinabi pa nung tao ng NBI. Sabi nun, "Eh, ano po 'to sir, medyo mabigat 'to. Kaya ba ito?" "Oo, kaya nila 'yan." Pagdating doon, ibinigay na, drop off. Binigay na ngayon yung malita ng pera. Pagkakuha ng mga tao ni Mabanta, pagkakuha ng mga tao ni Mabanta, dinala sa kwarto. Sa isang kwarto doon. Sinusundan ng mga NBI yun. Sinundan nila. Pagpasok doon sa kwarto, nung dala-dala yung pera, agad-agad, pumasok na rin yung NBI. Ay, nandun pala si Mabanta sa loob ng kwarto. Nandun si Mabanta. Kaya yung nakita yung huli sa akto, dala-dala na yung pera. Yan yung Kaya, tawag nga dyan sa ganyan is entrapment. Ka-entrapment, hindi yan bawal. Hindi yan bawal. Yan, pinapayagan yan ng batas. Kasi kumbaga, hinuli mo sa akto, in-entrap mo. Entrapment ang tawag diyan. Kaya yung nakuhang pera doon,
Yung marked money yun, eh, markado yung pera na yun at saka lahat ng galaw nila naka-record yun. Kaya matitibay yung ebidensya na yun. Ngayon ang palusot ngayon nito ni Mabanta, sinet up daw sila. Sinet ha? Ano daw sila, ginagawa daw ni Romualdez gusto silang patahimikin. Oo, 'yan yung sabi ni Mabanta. Ngayon ang pinapalabas nito ni Mabanta, ano daw 'yan, violation ng kanilang press freedom. Kasi gusto silang patahimikin kasi, mayroon daw silang mga ilalabas tungkol kay Romualdez. 'Yun yung ano. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, mayroon pa diyang isa. Actually, mayroon pa diyang isa na person of interest na ngayon. Itong si CJ Hero, ayan. Yang CJ Hero na 'yan, ah, 'yan yung angkor. 'Yan yung angkor ng Peanut, Gallery Media Network. Parang, ano 'yan, 'yan yung pinagmamalaki, 'yan nakita niyo? Dati daw 'yan sumasali sa mga beauty contest, kaya lang hindi naman nananalo. Eh, ngayon medyo maano 'yan mag-English, eh, napanood ko na minsan 'yan. Tapos medyo, ano 'yan, nagmamagaling na pero red tagger 'yan. Red tagger 'yan. So ngayon itong si J Hero na 'to, siya pala yung nag-record umano nung tungkol kay Romualdez. Ngayon, 'yan yung pinadala, yung video na 'yon na parang teaser, ito nandun 'yon. Nabasa ko yung complaint affidavit kasi yung tao ni Romualdez nag-file na ng complaint affidavit sa NBI. Yung Noah Nocon ba 'yon? Tao mismo ni Romualdez yung nag-file ng complaint affidavit. Ang kinakasuhan doon, nirereklamo dalawa, si CJ si Mabanta saka itong CJ Hero. Kaya ngayon, itong CJ Hero na 'to nagtatago na ito, hindi na lumalabas. Yung kanyang Facebook account deactivated na. Pero dati ang ingay-ingay niyan. 'Yan yung parang star anchor doon sa Peanut, Gallery Media Network. Kinakantyawan nga ito, "Oh, nasaan ka na CJ Hero? Akala ko ba matapang ka, dati ang tapang-tapang mo, bakit bigla kang nawala?" Kaya lang, ang paliwanag bakit biglang nawala itong CJ Hero na 'to kasi yung nabanggit doon sa final na complaint affidavit, ang main doon na nireklamo ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang, tao, yung Noah Nocon ang nakapirma, ang, binabanggit ay si Mabanta at saka itong si CJ Hero. Kaya itong CJ Hero na ito nawawala na ngayon, hindi na mahagilap, tumigil na sa pagpoprograma doon sa Peanut Gallery Media Network. Ano 'yan, eh, siya yung pinaka-main doon, eh, kumbaga main na anchor 'yan, ngayon nawawala na. Si person of interest na siya ngayon, eh. Sinabi na mismo ng NBI, person of interest na itong si CJ Hero. Person of interest na ito, eh, kaya hinahanap na ng NBI.